Palakpakan po natin ang ating pumalang Panginoon. Good evening po everyone, mga beloved and brethren. Tayo po'y manalangin para po sa banal na salita ng malang Panginoon. There is a beloved Father, God the Savior, Jesus Christ, to the first prayer of our dear beloved noble Pastor Evangelist Valdez Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our salvation tonight in most all for moving in our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to place a new salvation. Ano they humble, serving, O Lord, but I cannot do anything by myself. That's the heart. O our beloved brethren and visitor, open their understanding to the truth. Blessing them, O Lord, help me bring it. You love you in power, anoint the word behind the power, that this demons of belief doubt cast out in the name of Jesus. Hindrances cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pumalang Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal ko, we give the highest praise or no thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. We give double honor, we speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Estrada Almeida, in time prophet, our loving God and beloved children and grandchildren. Mga mahal, we always remember in the recent life teaching, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, na hindi po natin makalilimutan ang ating beloved na Assistant Pastor, beloved Mama Dear, mga mahal sa kanya mga ginuan turo at aral na iniwan po sa atin. Mga mahal, welcome po ang ating pong mga minamahal mga kapatid sa ating pong mga webcast viewers po natin, sa lahat po nandirito na pinagpalang lubos ng ating pong malang Panginoon, sa ating pong mga tagapangasiwa na ating pong makasama sa ating pong lugar na ito. Mangin mahal ko sa ating pinagpalang banal na gawain, mangin mahal sa ating pong United Arab Emirates, mangin mahal, palakpakan natin ang Diyos. Beloved Brother Rolly Refer, sa lahat po ng mga kabalikat, mga beloved leader, ating choir, sa lahat ng ating mga pinagpalang mga musician, sa ating mga kapatid, diyan po sa dako ng Abu Dhabi, diyan po sa dako ng Pugera, mangin mahal, at sa lahat po na naabot ng ating banal na gawain ngayon. Mga kapatid, ating mo ihanda po ang ating mga banal na sulatan, mangin mahal, dahil ito po ang ating pong pag-aaralan, mangin mahal, ay the prayers, yung pong panalangin. Unang-unang, mangin mahal sa lahat, kapag tayo po umawit ang ating Lord's Prayer, may mahalat po nakataas ang ating kamay. Dahil ito po isang pang-respect o isa pong pagbibigay galang at pagwalhati sa ating pong mahal na Panginoong Kristo. At mangin mahal ang panalangin, mangin mahal, sabi po ng Biblia, ito po ang ating oras ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Sabagkat may mahal kung nakikita po natin, mangin mahal, ang iba, nagpipray po sila, ayaw nila na sila maistorbo. Tayo po mga lingkod ng Diyos, mangin mahal, upang tayo po ay maging malakas at matatag ang ating pananampalataya. Sabi nga po sa ating paksa sa umagang ito, umaga na ba? Mangin mahal. Gabi pa, mga kapatid. Ang panalangin daw, ang mangin mahal, ito po ay makalangit. Ang kausap po natin, ang ating mahal na Panginoon, ang ating Ama. Amen? Natural na ito po ay gawain na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa harapan ng ating pong mahal na Panginoon. Umpisan po natin, yan po ay yung po dito po sa ating pag-aaralan, sa Romans chapter 8, verse 15. Beloved Brother Noel, okay? In the book of Romans chapter 8, verse 15, English and Tagalog. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father, sa Tagalog. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang spirito na pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito sumigaw tayo, Aba, Ama. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We cry, Abba, Father. Dito, mangin mahal, nakakahulugan ang ating tinatalakay, ito'y panahon na tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Hinihingi, ayon po sa ating pananampalataya, ayon sa i-discuss ng ating mga labi na nagagaling sa ating puso, nababasa yan ng ating mahal na Panginoon. Kahit yung prayer, mangin mahal, for ye have not received his spirit of bondage against to fear, but ye have received the Spirit. Amen? Adoption, whereby we cry, may mahal, sabi roon, yung pagkukup, dahil dito'y sumisigaw tayo.
Idinadalangin natin sa ating mahal na Panginoon, mangin mahal, ating tinanggap ang Espiritu ng Diyos, mangin mahal, ng pagkaalipin na tayo ay hindi sa ikatatakot, dumat tinanggap natin, mangin mahal, ang Espiritu ng mahal na Panginoon bilang pagkupkup. Ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, ito po may kasama pong pagtatapat. Hindi lamang po tayo dumadalangin, mangin mahal, na para lamang na ginagawa ng iba na pinapatapos lamang po nila yung oras. Ang pakikipag-ugnayan po sa ating mahal na Panginoon, mangin mahal, ito po ay unang-una na ang gumawa po ng prayers na ito, mangin mahal, ang ating dakilang Diyos, 2,000 taong nakalilipas ang ating mahal na Panginoon. Siya po ay nanalangin na nag-iisa. At doon, mangin mahal, kanyang tinuruan na kanyang mga alagad. Kaya nga, si Juan, mangin mahal, ang sabi, Panginoon, paano baga manalangin? Mangin mahal, mga kapatid, at itinuro sa kanila ng ating manabang, banggitin ninyo ang pangalan ng ating Ama na nasa langit. At sa oras na yon, mangin mahal, bahagi ito sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya mangin mahal, tayo ay tinuturuan hanggang ngayon, kahit matagal na tayo sa iglesia, itinuturo po sa atin, may mal kung paano tayo maging kaya-aya. At paano tayo maging karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. And every day, nadyan po tayo sa inyong mga trabaho. Kaya't mangin mahal, laging sinasabi sa atin, mangin mahal, sa umaga pa ng paggising, mangin mahal, inuuna natin yung pananalangin sa ating Diyos na buhay. Amen? Pinapasalamatan natin. Sabi nga ng iba, anong pasasalamatan ko, kapatid? Unang-una, malakas ka, wala kang sakit, wala kang karamdaman, malusog ka, babangon ka sa umaga, taglay mo ang lakas na nagmumula sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Hebrews chapter 13 verse 15, mangin mahal, yung bahagi ng panalangin kasama po ng pagpupuri sa Kanya. Kindly. The Epistle of Paul to the Hebrews chapter 3 verse 15. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Amen. Mangin mahal, sabi po ng Biblia, ngayon kung mapakinggan ninyo ang tinig ng mahal na Panginoon, ay huwag daw ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Kaya nga po, mangin mahal, si Moises, nung tawagin po ng ating mahal na Panginoon na siya, mangin mahal, ay manalangin, makipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng fasting in 40 days. Mangin mahal, ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagpakita, mangin mahal, ng mukhaan. Amen? Nung tawagin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo si Moises, mga kapatid, siya po ay mangin mahal, isa pamamagitan ng isang kahoy. Nagliliwanag yung kahoy, mangin mahal, at ang sinabi ng tinig na mula sa langit, mga kapatid, Moises, hubarin mo ang iyong pangyapak sabagat dakong banal ang iyong kinaroroonan. Nagsasalita, mangin mahal, yung liwanag, yung apoy sa pamamagitan ng punong kahoy, mangin mahal ko, nagsasalita. Dahil si Moses ay tinawag ng ating mahal na Panginoon upang kanyang iligtas sa mga Israel sa pamamagitan ng kanyang pagkipag-ugnayan at pag-aayuno. At ang sabi ron, iniyukod ni Moses, mga kapatid, yung kanya pumainmuluka sa lupa at tinanggal niya ang kanyang pang-apak sabagat siya ay harap sa hari, banal at makapangyarihang Diyos. Kaya't mangin mahal, tayo ang bawat isa atin ganun. Itinuro sa atin kapag tayo haharap yung list prayer na inaawit ng ating mga beloved Pioneers Choir, mga minmahal. Tayo'y lumuluhod, itinataas natin ang ating kamay sabagat ito'y panalangin, mangin mahal, pagbigay galang sa kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Sa Pilipinas nga, mangin mahal, kapag napadaan ka sa bawat public, mangin mahal, na mayroong every Monday, yung flag ceremony, mangin mahal, ititigil yung sasakyan, ang tao, mangin mahal, ilalagay, yung iba nagtataas ng kamay, inilalagay nila sa kanang, yung kanilang kanan dito po sa dibdib bilang pagrespeto. Mangin mahal, pambansang awit, how much more ang ating papuri, ang ating dalos prayer, mangin mahal, na hindi natin kinauumayan yan. Mangin mahal, na ipanalangin. Sabi nga po, mangin mahal, paghingi, may man lang pasasalamat. In overnight prayer, tayo mangin mahal, may testimony. Mangin mahal, ang testimony natin dito natin maihayag sa mahal na Panginoon ang ating pasasalamat. Amen?
Praise God. Ang sabi, be careful for nothing, but everything by prayer. Sabi po ng Philippians chapter 4, verse 6. From the book of Philippians, chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Sa gabing ito, kayo po na nakikinig yan. Iniisip nyo, mahal, na baliwala ang panalangin? Sabi ng mahal na Panginoon, mahal, with thanksgiving, let your request. Amen. Banggitin nyo sa araw na ito. Kapag nadyan ang inyong pagtitiwala, ang inyong pananampalataya, paghingi ng pasasalamat sa Diyos. Hindi hihingi ka lang sa mga ng Panginoon dahil may kailangan ka. Ang nais ng Diyos na makita sa isang tao, mahal, lalo na sa mga anak niyan, mahal, kahit mahal sa panahon ng kasaganaan, na doon lagi ang iyong pasasalamat, na doon lagi ang iyong pananalangin sa mahal ng Panginoon. Be careful for nothing but everything by prayer. In supplication with thanksgiving, let your request be made knowing unto God. Ginagawa po natin, mahal, ito sa ating panahon ngayon. Lahat ng mga bagay sa pamagitan ng daing, ibibigay ng ating mahal na Panginoon Kristo. Di ba? Kapag tayo po may mga problema, hindi na natin kaya. Ilalapit natin sa mga elder, ilalapit natin sa mga preacher na nauna. Mahal, anong advice sa atin, mahal? Yang sasabi sa atin, kapatid, mag-ayuno kang 3 days. Makipag-ugnayan ka sa mahal na Panginoon, iluhod mo sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang gagawa ng himala sa buhay natin. Sabi niya, lahat ng ating pangailangan, kung ngayon hindi dumating sa atin, hinihingi natin, ano gagawin mo? Hindi ka na magpasalamat, magdaramdam ka na, magtatampo ka na. Sabi ng Biblia, sa lahat ng oras, anumang bagay na kalagayan mo, magpasalamat ka sa Kanya. Nawalatiin natin ang mahal na Panginoon. Huwag nating gayahan, mahal sa Biblia. Mahal ang isang parasiyo at isang maniningil na buwis. Kung ating pong maalaala sa Luke chapter 18, yung kanilang panalangin na ito, ang sabi ng maniningil na, ang sabi po ng isang parasiyo, Panginoon, ako ay narito. Makaliwa ako nag-aayuno. Lagi ako nagbibigay ng aking mga ikapo. Ang sabi pa niya. At ako'y nananalangin para sa iyo. Hindi ako gaya ng iba. Parang pinuri pa niya yung kanya sarili. Yung kanyang panalangin, parang nagmalaki pa sa Panginoon, mahal ko. Sabagat ang sabi niya, narito ako, Panginoon. Ako ay nagbibigay sa iyo. Ako ay nananalangin sa iyo. Hindi ako gaya ng iba. Akala niya, mahal, ng parasiyong ito, siya ay pinakinggan ng Diyos, yung kanyang mga dasal. Akala niya nakarating sa langit yung kanyang ginagawa. Mahal, subalit dito, mahal, sa Biblia, sa 18, mahal, 10, up to 12, mahal, di na po natin babasahin nyo sa aklat ng Lucas. Mahal, ito'y binanggit natin. Ang sabi, isang maniningil ng buwis. Habang siya'y nananalangin, mahal, hindi niya maitiningin yung kanyang mukha. Mahal, isinubsob niya yung kanyang mukha. Ang sabi niya, Panginoon, ako'y narito, isang makasalanan, hindi karapat-dapat sa iyo. Sino ba ang pinakinggan ng Diyos? Yung bang parasiyo? Mahal, na kunwari siya'y makadiyos, kunwari nagdarasal, kunwari nananalangin, mahal. Subalit ang pinakinggan ng mahal na isang taong makasalanan na inangkin niya sa kanyang sarili na siya'y maruming basahan lang, siya'y makasalanan at ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ako'y kahabagan mo. Yan po yung tunay na prayer. Inuuna po natin, magi sa Biblia and New Testament, yung pinagaling na mahal na Panginoon, mahal ang babaeng makasalanan. Unang-una, sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, babae, pinagaling ka na yung panampalataya, yumaon kang payapa, pinagaling ka, huwag ka nang magkasala. Iba di say, praise the Lord. Hindi pwedeng pabalik-balik yung kasalanan. Sabagat, mahal, sabi naman sulatan sa Philippians chapter 4, verse 6, mahal, binasa natin kanita dito sa Romans chapter 10, verse 1. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. From the book of Romans, chapter 10, verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napakasarap, ano? Yung panalangin, manginmal dito, ni Paul, brethren, my heart, desire in prayer to God for Israel is that might be saved. Maliwanag po ron. Mga kapatid, tinawag tayo, manginmahal brethren. Nais ng aking puso, aking panalangin sa Diyos patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Ano ba yung mga bagay ng ating pagsamba? Ano mga bagay ng ating pagdalo sa iglesyang ito? Kapag tayo manginmahal, ay may mga hinihingi sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, manginmahal, nais niyang ibigay sa atin. May panahon na sinusubok yung ating kakayanan. May panahon, manginmahal, na sinusubok yung ating panampalataya. Minsan, manginmahal, sabi nga, mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin ang pagpapala at dumarating sa ating pagsubok. Para tignan kung talagang tapat ka pa rin na susunod sa plano ng Diyos sa buhay natin. Maraming ganon. Pero kapag nakita ng ating mahal na Panginoon yung katapatan mo, kapatid ko, tandaan mo, manginmahal, ang Diyos hindi siya bulag para hindi makita ang pangangailangan mo. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi siya bingi para hindi pakinggan ang ating daing sa ating mahal na Panginoon Kristo. Yan ang sabi ni Pablo, ang panalangin niya sa Diyos ay patungkol sa inyo upang kayo ay mga ligtas at hindi mapahamak ang bawat mananampalataya. Sabagkat ayon po sa Ephesians chapter 6 verse 18 up to 19, manginmahal, magsipanalangin kayo sa Espiritu. Walang kaharap na mga bagay, walang kondisyon na sinasabi natin, mag-pray tayo, malapag kapag tinugon mo, saka ako magpapagamit sa iyo. Malapag noon ako'y mananalangin sa iyo, kapag di mo binigay, ayoko na. Ang naisang Diyos, manginmahal, sa lahat ng oras, pasalamatan mo, angkinin mo na natanggap mo na ang panalangin mo dahil may pananampalataya ka sa Kanya. Ayun po. From the book of Ephesians chapter 6 verses 18 to 19. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Sa Tagalog, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Amen. Everybody say praise the Lord. Manginmahal, mayroon to tayong kapatiran. Ganito, manginmahal. Grabe. Yung kanyang kakaharapin, manginmahal, yung kanyang boss, manginmahal ko. Grabe ang parang siya ay ayaw padaluhin. Totally, manginmahal, kahit Sunday, ayaw siyang pasambahin. Totally, full-time ka sa trabaho dahil pumasok ka sa trabaho. Pero manginmahal, ang ginawa ng ating kapatid na ito, bagkus siya ay panghinaan ng loob, manginmahal, siya po ay nanalangin, nagtiwala sa ating Diyos. Naalaala niya yung laging itinuturo at ipinapangaral ng Word of God sa pulpitong ito. Amen? At kanya pong napakinggan, manginmahal, ang sabi roon, manginmahal, habang siya po ay nananalangin, manginmahal, yung matigil sa puso ng kanyang amo, manginmahal, ang sabi sa kanya, kung anong gusto mong sumamba, kahit anong araw gawin mo, sumamba ka, ipagdasal mo kami. May mga bagay, manginmahal, na sinusubok lang yung ating kakayanan. Sinusubok yung ating pananampalataya. Kaya as for me, and for me, that utterance might be given unto me. Manginmahal, kayo open my mouth. Ating pong sabi ng banal na kasulatan, magi sa ating pananalita, pagbubuka ng ating bibig, upang
ipakalaglag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Anak ka ng Diyos. Amen? Ambassador of Christ, anak ka ng Diyos, mahal. Hindi ka matatakot. Ikaw ay sasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi ikaw magsasalita. Ang ating mahal na Panginoon ang magtatagumpay. Magpapadala siya ng anghel para ingatan at maging matagumpay ang mga anak ng Diyos. Yung magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng mga panalangin daing sa buong panahon. Ibig sabihin sa buong panahon, wala ka pong pinipili. Kahit sa lugar na ang iba sa atin nasa trials ngayon, mga mahal, nag-iisa ka, mga mahal, inusig ka, maraming trials. Sabi doon na ating pinag-aaralan, wala, mga mahal, sa kapanahunan, lagi kang dumaing sa mahal na Panginoon at ang sabi, magpuyat sa buong katiyagaan. Gaya ng ginagawa, tayo lang po yung church sa ating panahon na itinuro yung magdamagang pagpupuri, panalangin sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Maging mahal, kaya naging matapang, naging matatag ang pananampalataya ng maraming mga lingkod ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa buong digdig. Saan man naroon yung ating banal na gawain, paano dapat isagawa? Sabi nga po, maging mahal na John 14:13 up to 14, anuman ang inyong hingin, sa pangalan ng Diyos, ibibigay niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of John, chapter 14, verses 13 to 14. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Sa Tagalog po, sa 13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. At kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin. Praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Walang pag-alilangan. Ano raw ang inyong banggitin sa inyong mga labi ng galing sa puso, mangiman yun ang aking gagawin, sabi ng mahal na Panginoon. Di ba? Kaya't mangiman minsan, sa buhay natin, huwag tayong maghihinawa, huwag tayong titigil. Sa panahon na tayo nakipag-ugday sa mahal na Panginoon, may hinihingi tayo sa ating Diyos sa buhay, mangimal, hindi tayo, mangimal, dapat mag-alilangan. Amen? Na doon pa rin ang kinin natin na binigay na sa atin ng Diyos yung katugunan sa ating mga prayer, sa ating mga panalangin, mangiman. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon is in my name that will I do, that the Father by glorifying and the Son, upang malawalati, maging patutuo ka. Amen? Kaya mangiman, mayroon po makapatiran tayo, mangiman na imposible sa buhay nila, mangiman marami, manginmahal na parang hindi magaganap sa buhay nila, mangiman yung mga trials, dinala ng pagtatapat, panalangin sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon ng katuparan, pinagpatotoo, manginmahal, nagkaroon tayo ng kalwalatian sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At alam nyo ba, habang kayo na dyan, nagtatapat tayo, mag-isa iba nating mga kapatiran, manginmahal, walang lugi. Yung nagpapatuloy, nagtatapat sa ating dakilang Diyos, walang nalulugi. Amen. Lahat pinagpapala, iniaangat ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang pangako ng ating Diyos na buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Gaya na isa nating kapatiran. Habang siya ay nadyan sa trials, mangimal, ang kanyang ginagawa, tutulong sa church. Mangimal, tutulong sa banal na gawain. May isa po tayong kapatiran doon sa lugar sa Pilipinas. Mangimal, doon sa lugar na pinapangunahan ninyo ang balingkod. Mangimal. Praise God. Kapag siya, mangimal, napakahirap ng buhay niya. Mangimal, maging pamasahe, wala siya. Manginmahal, ang ginagawa niya, nagpipintura sa doon ng pastoral, manginmahal, tumutulong sa kung anong gawain, na doon siya, manginmahal. Isang araw, manginmahal, sabi ko, Brad, ito ang pamasahe mo, halaga lang 20 pesos, hindi niya tinanggap. Manginmahal, ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, okay na po kuya. Tuloy-tuloy siyang gumagawa. Yung po pala, manginmahal, sabi, naisip niya, mahal ng Panginoon, gusto ko, ako'y pagpalain mo. Gusto ko, ako'y gamitin mo sa church. Yun nasa isip niya, manginmahal. Yung binibigay ko kapag dumadalo, binibigay ko pamasahe, hindi niya kinuha. Nakita ko bandang huli, nagpapatol siya, nilalakad niya pa uwi.
Mangin mahal, gusto niya ipakita sa Diyos, mangin mahal, yung kanyang pagtalima na ang malap ay tutugon sa panalangin. Darating ang panahon. Walang-wala, mangin mahal, ang ating kapatid na ito. Maging pamilya niya, mangin mahal, inuusig sila na kapitbahay nila. Pero habang nadyan, mangin mahal, dumadalo, mangin mahal, nakabike minsan, mangin mahal, kapag nasira yung bike, hindi na makadalo, may malalakatin niya, pipilitin niya, makadalo lang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung ganung bagay pala, nakikita ng Diyos na buhay. Alam niyo, mangin mahal, itong kapatid na ito, bago walang patuto ngayon, isa po siya sa ginagamit ng ating mahal na Panginoon Kristo. Isa siya, mangin mahal, pinagkatiwalaan ng isang taong kilala doon, mangin mahal, ginamit ng ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid na walang sakyan. Mga 3 months ago lang, mangin mahal, sabi sa kanya ng kanyang amo, sabi, Brad, punta ka sa office bukas. Mangin mahal, ninervous siya, kala niya kung ano, o tatanggalin siya. Ibinato sa kanya yung susi na sakyan. Sabi yan na susi na sakyan sa iyo na yan. Nagkakahalaga ng 1.8 yung sasakyan. Iniuwi niya, pinabless niya. Ganon, gagawa ang Diyos ng himala sa kanyang buhay. Praise God. Yung katapatan, yung panalangin, sa maliit na bagay, nakita malapay matapat yung puso mo. Hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Amen. May isa pa rin siyang patuto. Habang sabi sa kanya, may isang diyan po sa dako, mangin man ng Makati, pinaglinis siya ng isang mansion doon ng bahay. Mangin man isang kanyang boss. Habang siya naglilinis ng kisame, kasi magaling siya magawa ng mga kisame. Mangin man habang siya naglilinis, may bag siyang hinugot. Mangin man paghugot niya, matagal na yung bag, nakita niya 5 million na laman. Pero may kaunting interest sa kanyang puso, wala siyang naisip. Sabi niya, ibabalik marami, mangin mahal, mga kasama siya, mga trabaho. Mangin mahal, nagtaka siya ang nakakita ng 5 million. Ibinalik niya, mangin mahal, doon sa kanyang manager, siya may-ari, ang sabi ng kanyang pinagtatarbuhan. Sabi niya, abay, may pera pala ako nawawala. Tagal na yan. Hindi niya naalaala. Pero ang ating kapatid siya malapay matapat. Kaya't ngayon, mangin mahal, pinagpala ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kung sa panahon niya, tumigil na sa panalangin. Binaliwala natin, mangin mahal, iniisip natin, ako'y nagsasamba sa Diyos. Gaya nung parasiyo, ako na may nananalangin, ako na may nagbibigay din, bakit hindi ako pinagpala? Yun ang sigaw niya. Pero yung parasiyo, mangin mahal, nananalangin, umiiyak sa Diyos. Gaya ng ating kapatid mahal na Panginoon, gusto ko, ako'y gamitin mo. Gusto ko man na Panginoon, makabigay, makatulong ako sa church kung paano pinagpala ang unang mananampalataya. Alam namin, nag-iisa kang Diyos na sinasamba namin sa iglesyang ito. Ngayon, natupad yung kanyang vow, natupad. Dahil kita ng ating mahal na Panginoon yung katapatan, yung bawat puso ng bawat mananampalataya. Saan man sulok ng bansa, saan man tayo naroon, mangin mahal. Kahit may pagsubok ka, magpasalamat ka sa mahal ng Panginoon. May mga Kristiyano kapag may trials na ayaw na magpalista, ayaw na patawag ang kanilang pangalan, mangin mahal, doong susubukin ng Diyos kung talagang matapat na tayo masaya na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ipakilala mo sa Kanya ang karaingan mo. Iparamdam mo sa mahal na Panginoon na mahal mo siya. Ipakita mo sa Diyos, hindi mahalaga anong bagay sa buhay mo. Ang mahalaga, masunod mo ang nais ng ating mahal na Panginoon at darating ang araw, pagpapalain ka ng Diyos. Nalulumbay ka, ikukumport ka naman ng Panginoon. Ang tao, mabibigo ka pa dyan. Kapag lumapit ka kahit sa iba, mangin mahal sa mga tao, mabibigo ka dyan. Mangin mahal, sumalit kapag sa Diyos, iniasa mo ang lahat ng kabiguan sa buhay mo. Mangin mahal, hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Sabi, lahat na nagtiwala, dumapit sa Diyos. Walang ipinahiya ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga minsan maranasan natin mga kapatid, kahit grabe ng dami nating pagkukulang sa mahal na Panginoon, ang kahinaan ng Diyos. Hindi niya matitiis ang Kristiyanong magutom. Hindi niya matitiis ang Kristiyanong mamalimos. Lahat ng mga bagay ng iyong sinimula na katapatan sa Kanya, susuklian ng mahal na Diyos, darating ang panahon ng lahat ng blessing, lahat ng pagpapala sa Kanya. Una-una sa lahat ng bagay, inaaralan ko kayo na manaig, manalangin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 3. In the book of 1 Timothy,
chapter 2, verse 1 up to 3, English and Tagalog. Exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Sa Tagalog, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing manalangin, mamagitan, at magpasalamat sa patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay sa tahimik at payapa na buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa panangin ng Diyos na ating tagapagligtas. Everybody say, Amen. Maging mahal, ito'y isang bagay na malalim, di ba? Matalinhaga. Exhort therefore that first in all, supplication, prayer, intercession, and giving of thanks be men for men. Una-una, ito ang dapat gawin. Sa lahat ng mga bagay, inaaralan ko na maging manalangin. Kaya yan po'y lagi namin dinidiscuss sa pulpitong ito. Isang bagay na lagi itinuturo sa buhay ng mga mananampalataya, yung prayer, yung panalangin, yung pagsamba natin sa Kanya. Kaya minsan, mga mahal, kahit kayo magsamba ka na sa mahal ng Panginoon, magpuri ka, na wala sa isipan mo yung mga lyrics, inaawit mo, napakalayo ng banal na presensya ng ating mahal ng Panginoon. Di ba? Kahit nadyan ka, sabi nga, physically present, mentally absent. Gaya ng isang tao, mga mahal ko. Ikaw na lang magsamba, ako dito, ako mag-isla. Habang naroon siya ng isla, mga mahal, naisip niya, kumusta kaya yung aking kapatid na doon sa church? Kumusta kaya ang preaching? Kumusta kaya puspusa na? Hanggang nakauwi, natapos, wala siya na huling isda. Yung kapatiran naman, yung isa nagsamba, iniisip niya marami na kayang huli yung aking kasama. Marami na kayang isda to para pag-huli, kakain na kami. Natapos ang gawa, hindi na puspus. Walang naunawaan. Kasi iniisip niya, yung nahuli ng kasama. Sabi niya na isa, sinong lugi sa dalawa? Pareho kayong lugi. Amen. Hindi ka dumalo. Dumalo ka nga. Nadyan yung physical mo, pero wala isip mo sa mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mahal, una-una, inaaralan ko. Sabi ni Pablo, manalangin, mamagitan, magpasalamat tungkol sa lahat ng tao. Sa mga tao nakakaharap natin. Diba? Marami minsan, maging mahal na parang ina-underestimate. Maging mahal, parang dinadaong ka. Maging mahal, wala yung Diyos nyo. Maging mahal. Pero tingnan natin. Habang tapat ka sa mahal ng Panginoon, yung iniisip nila, itataas ka ng ating mahal ng Panginoon. Daming kapatiran ganyan. Daming patutuo na makapatiran natin. Maging mahal, ganun lang. Sige lang, hindi sila pumatol, nanalangin sila sa Diyos. Maging mahal, hindi sila nakipagsagutan, nagtapat sa mahal ng Panginoon. Bandang uli, sila ang itinaas ng mahal ng Panginoon. Lagi manager nga eh. Dahil ito ang sabi ng mahal ng Panginoon. For king and for all that are in authority, that we may lead the good, peaceable life in all godliness and honesty. Ang hari, ang lahat daw, nang sa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik, payapa, at buong kabanalan at kahusayan. Tahimik ka. Dahil alam mo, anak ka ng hari na may-ari, na may likha ng iyong buhay. May likha ng lahat ng bagay. Amen? Maginman, kaya ito ang sabi, ito'y mabuti, sabi ng banal sulatan, for this a God, applicable in the sign of God, our Savior. Ito daw ay mabuti, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ng ating tagapagligtas, dahil nakita naman ng Panginoon, yung ipinaglaban mo, yung pananampalataya mo. Ipinakita mo sa Diyos, maging mahal, ang pagsubok, maging mahal, gawa ng diablo yan. Hindi magbibigay man ng Panginoon sa atin ng pagsubok na hindi kaya. Ang diablo man ang magbigay niyan, hindi siya magtagumpay. Dahil sa pamamagitan ng panalangin at pagkakaisa sa ating mahal na Panginoon na pag-discuss ng prayer,
walang anumang bagay na magtatagumpay sa buhay ng mga mananampalataya. Ayon daw sa kalooban ng Diyos yung ating gagawin. Yung ating hinihingi sa panalangin ayon sa kalooban na malapay sa 1 John chapter 5, verse 14. Mga minamahal ko. From the book of 1 John, chapter 5, verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kaniya, na kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dinidinig niya tayo, ang sabi doon, as anything according to His will, He heareth us. Ayon sa Kanyang kalooban. Ay paano hiningi mo? Ayon lang sa kalooban mo, hindi nais ng Diyos. Mangin mahal, alam ng mahal ng Panginoon eh. Okay. Habang tayo nananalangin, nagtatapat tayo sa mahal ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, mangin mahal, in this the confidence that we have in Him, tayo ay nagtitiwala sa Kaniya at kayo'y humihingi sa anumang bagay. Kapag ito'y kalooban ng mahal ng Panginoon, makakamtan po natin. Amen? Kung sinabi naman ng Panginoon, manalangin maghintay tayo, gagawin po natin na hanggang hindi dumarating, tapat tayo sa ating mahal ng Panginoon. Gagawin po natin na may katapatan sa Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Gayon din naman, ang Espiritu ay siyang tumutulong. Siya ang tutulong sa ating pangangailangan. Kapag mangimal nang hihina ka na, mahal ko, sabi nga ng banal na sulatan, dito po sa isang verse sa Romans chapter 8, verse 26 up to 27. Amen. From the book of Romans, chapter 8, verse 26 to 27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Sa Tagalog, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso nakakaalam kung anong ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Everybody say amen. Ang Espiritu daw ng Diyos ang siyang namamagitan sa mga banal. Alam ng mahal ng Panginoon na nararapat para sa iyo, kaya't may mga Kristiyano, mahal, habang tayo nananalangin sa Kanya, mahal, tayo ay tinutugon agad ng mahal ng Panginoon. May mga bagay, mahal, na tayo ay tinuturuan lang, na tayo magtiyaga. Sabi ng banal na sulatan, mahal ko, at ang nagsisiyasat ng puso ay nakakaalam kung ano ang pag-iisip, ang Espiritu ng Diyos. Amen? Mahal, anak, sabihin sa iyo ng mahal ng Panginoon, hindi nararapat para sa iyo yan. Gusto ng ating puso, pero ayaw ng mahal ng Panginoon ibigay sa atin. Dahil baka mamaya, mahal yan pa ang magisanhi na ikaw ay mawala sa iglesia. Amen? Mawala ka sa mahal ng Panginoon. Kaya nalalaman ng Espiritu, mahal, ng Diyos yung nais ng ating puso. At nakikita niya, mahal, na ikaw ay gagamitin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mahal, gayon din naman ang Espiritu tumutulong kapag tayo, mahal, sa ating kahinaan. Kaya kapag misan tayo nalalamig, nalulupaypay, nanghihina tayo, mga kapatid. Ang Biblia, binasa natin, nagpuri tayo sa Diyos. Mahal, madama mo ang kanyang banal na presensya. Lumalakas ang pananampalataya natin. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang buhay natin, mga Kristiyano. Habang tayo narito sa lupa, hindi pa po tayo tagumpay. Amen? Marami mga trials, mahal, maraming namisan, mahal, mga makikita po natin, mahal sa atin na kapag ikaw ay mahina, talaga maging talunan ka ng diablo, maging talunan ng kaaway. Praise God. Kaya ang mahal yan po, huwag tayo manghihimagod. Sa lahat ng oras ay gagawin po nating matiyaga
ang manalangin sa mahal na Panginoon, yung panalangin ng pagtsatsaga sa gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo. So bless, mangin mahal, sa ating mga kapatiran, mangin mahal, maaga pa lang nadyan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kahit pagod sa ating pisikal na katawan, ginagampanan po natin na mapilit natin mapalakas ang ating espiritual na buhay, ang ating ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Yan ang mga bagay na hindi mawawala sa buhay natin. Amen. Mawala man ang mga bagay sa mundong ito, huwag lang mawala sa ating puso ang nagpapalakas sa atin. Mangin mahal, ang siya, mangin mahal, nagpapatibay sa ating pananampalataya sa paglilingkod po natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Purihin po natin ang Diyos. Habang, mangin mahal, sabi nga, mangin mahal ng banal na kasulatan, kung pinakakundungangan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Kapag ang puso natin, may man punong-puno yan ng pag-alilangan, punong-puno ng doubt. Sabi po ng Psalm 66 verse 18, hindi didinggin ng Diyos yung ating prayer. In the book of Psalms, chapter 66, verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung pinakakundunganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Amen. Everybody say, Amen. If regard iniquity in my heart, the Lord will not hurt me. Yan po, ngayon naman sa ating puso. Kaya sa church, bago po tayo magsimula sa ating gawain, nagpupuri tayo ng 2 hours. Amen. 1 hour joyful, 1 hour solemn, upang ating pigain yung ating puso sa mahal na Panginoon. Upang ating idalangin sa Diyos kung anuman mitiin natin, anuman ang nais natin, hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Narito tayo. Kayo pong mga nadyan sa inyong mga lugar, sa bawat lugar na kayo po'y nagtsatsagang nanonood sa ating banal na gawain, isipin nyo, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi kayo abutin. Yung panalangin ng propeta ng Diyos na diyan po sa dako ng Pilipinas, aabutin kayo ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga bansa, mga kapatiran natin, nagkaroon po ng 50-50 sila sa kanilang buhay, sa kanilang buwan, sumingi ng prayer sa ating dearly beloved noble pastor. Mga mahal, inabot ng mahal na Panginoon ang kanilang mga panalangin. Dahil ang Diyos natin, hindi siya mga mahal bingi para hindi niya makita ang pangangailangan ng ating karaingan sa Kanya. Marahil, mga mahal, tayong lahat, naririto tayo sa ating gawain. Praise God, may tagumpay, may kabiguan, mananatili tayong tapat sa Kanya. Mga mahal, the prayer, ito ang importante, yung lakas po natin sa ating buhay. Tayo po'y tumayo, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, kung habang ating pinupuri ang Kanyang dakilang pangalan. Mga mahal, ito ay buhay natin, mga mahal, katapatan, sa ating mahal na Panginoon. I will worship you. God bless you po, Panginoon. God bless you. Hallelujah. Panginoon, manatili po nakataas ang ating mga kamay. Banggitin nyo na inyong mga labi, inyong kahilingan sa mga Panginoon sa gabi ito. Maging sa mga webcast viewers natin, mga mahal. Sige po, dakilan mapagpalaraming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Patuloy man na Panginoon, na naman namin ang iyong banal na presensya. Hindi mo man ang Panginoon. Hallelujah, kami binibigo sa lahat ng aming kailangan, pangangailangan sa aming mga mahal makapatiran sa lugar ito. Maging sa kanilang pamilya, patuloy yung pinagpapalat, kinakahamagan. Mahal na Panginoon, sa unat na langin po ito ng aming minamahal, ginagalang na mga pastor, Evangelist Munday Sarada Almeida, yung halang propeta, ang binabisyanden. Patuloy yung pagpalain, gamitin lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, palakasin mo po ang pananampalataya. Ganon din sa iba nating mga kapatiran, mahal na Panginoon, din namin nakapiling. Sa gabi ito, anong po ang kanilang mga prayer request, mahal na Panginoon, paggalwa po sa kanila, mga spoken request nila, mahal na Panginoon, mataglay na karamdaman, mga problema, lutasin mo po, mahal na Panginoon, mga nalupaypay, palakasin, O Diyos, ang pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Panginoon, bilang po ito punta, kaliwang kamay sa parte po na inyong karamdaman, kanang kamay sa ulo, dalawang kamay nakataas, sipin niyo po ang ating malapas na naglihans, di mo yung karamdaman, leukemia, TB, diabetes,
Hallelujah. Sa first prayer, beloved Pastor Evangelist Juan de Estrada, cast out in the name of doubt, problem be solved. Cast out in the name of Jesus, financial problem. Cast out in the name of Jesus. Doubt, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out in the name of Jesus. Leukemia, cancer, lagnat, panlalabo ng mata, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Problem be solved, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Panginoon mahal, God bless you all. Tayo po'y tumayo. Bagi sa ating webcast viewers 3 times. Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jump. Maging mahal mga kapatid, sabay-sabay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, maging mahal. Hallelujah. Hallelujah.